Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po, ang ating pong babasahin ay pinadala po noong Biyernes, August 18. So pasensya na po bago ko lang po mababasa. Dear Kuya E, magandang araw sa iyo. Lagi ko pong nakahiligan ng makinig sa mga storyang pinapadala sa iyo. Kaya naengganyo kong magkwento rin ng mga karanasan ko after kong ma-realize na Baylamus pala ako. Baylamus, bago to . Dahil sa hirap ng buhay at di makatarungang pasahod sa mga nurses sa Pinas, sinubukan ko pong mag-apply papuntang gitnang silangan para doon ay makapagtrabaho. Yes, Kuya E, nurse po ako. Itago mo na lamang po ako sa pangalan na Jared. Yan ang pangalan na sinasambit ko, lalo na kung may mga nagtatanong sa akin na hindi ko naman kilala. 5'9" po ang aking height, medyo maputi at makinis. Sa una, wala sa isip ko ang mga bagay-bagay pagdating sa pakikipag-niig kasi nakafocus ako sa aking trabaho at para makatulong sa aking pamilya. Sa Saudi, Kuya E, kapag nalaman nilang male nurse ka, ay agad na pumapasok sa isip nila ay pumapatol ka, lalo na pag ang nagtanong ay local. Iba pang mga lahi gaya ng Pakistani, Indian, Egyptian at iba pa. Hindi ko nila lahat pero sa 9 years kong pagtatrabaho sa Saudi, yan ang konotasyon na bumabalot sa profesyong nurse lalo na pag lalaki ka. Kuya E, nag-work ako sa Saudi na may takot. Dahil dito pa lang sa Pinas, makakarinig na tayo ng mga balibalitang iba ang kultura doon kasi mas mahigpit kumpara sa kung ano-anong nakasanayan natin dito. Kaya naman nung unang dating ko sa Saudi taong 2012 ay masyado akong nakiramdam at naging observant. Sa una, may mga pagkakataong naglalakad ako mag-isa at may bigla na lang hihinto na magagarang sasakyan at magtatanong kung saan ang punta ko. Sa una akala ko normal lang na mga pagkakataon yon, kaya malimit ko lang itong baliwalain. Hanggang sa tumagal, mayroon pa magtatanong kung pwede daw ba ako naihatid sa tirahan ko or magtatanong kung marunong ba akong magmasahe. Malum massage? Yan ang kalimitan nilang tanong. Nakasanayan kong hindi sila pansinin, Kuya E, kasi nga sa takot ko na una pa lang ay naitanim ko na sa aking isip. Pero yung takot na yun pala ang magsisilbing bukasyon sa mas makulay na buhay ko sa Saudi. Kuya E, gaya sa Pinas, may mga katrabaho rin akong Pinoy. Nurses din sila at nakatira kami sa iisang accommodation. Kung di nyo alam, ang mga kumpanya sa Saudi na pinagtatrabahuhan ay magbibigay sa inyo ng libreng pabahay, malimit na malapit lang sa pinagtatrabahuhan nyo, gaya namin na malapit lang sa hospital. Kuya E, may mga naging kaibigan akong nurse na itago na lang sa pangalang Mike. Kala ko nung una, maling hinala lang ako sa kasarian niya. Ngunit nung tumagal ay inamin niya sa akin na bading siya at aktibo ang sexual life niya sa Saudi. Kuya E, sa una hindi niya alam ang tinatago kong lihim pero kalaunan ay siya yung naging tulay para lubusan ko ng tanggapin, yakapin ang aking pagkatao. Kuya E, sabi sa akin ng kaibigan ko, bakit daw hindi ko itry? Alam mo na ang ibig sabihin, ang pumatol just for fun. Kasi nga naman, ang buhay sa Saudi ay umiikot lang sa trabaho at uuwi ka ng bahay pagkatapos. Sabi pa niya sa akin, lalabas ka lang ng accommodation at maglalakad-lakad. Maraming lalapit sa iyo na iba't ibang lahi at magpaparamdam ng mga kagustuhan nila. Siyempre, sexual ang ibig sabihin. Nung una ko ay hindi ako naniniwala kasi nga, nakasanayan ko na pagkatapos magtrabaho ay uuwi agad sa accommodation namin. Hanggang sa isang araw ay napagpasyahan kong mag-walking exercise kasi may mga malapit na parke sa kung saan kami nakatira. Ayun nga Kuya E, pagkatapos ng sobra isang oras ay napagpasyahan kong umuwi na kasi pawis na ako. Habang naglalakad ako pauwi ay may humintong sasakyan sa kabilang linya ng kalsada. May kasama itong bata. At sa impresyon ko sa kanila, yung napakalaking bahay na kanilang
hinintuan. Pagkalabas ng driver sa magarang sasakyan na kanyang minamaneho, bigla akong napalingon Kuya E para mag-usisa. Isang lokal na Saudi. Kung Kuya E at gwapo, matangkad, medyo chubby, pero ramdam mo ang klase at estado ng buhay na meron siya. Binawi ko ang tingin ko sa kanya at dire-diretso na ako naglakad. Maya-maya pa ay may sasakyang biglang huminto sa tabi ko at agad namang napahinto ako. Bigla niyang binaba ang window shield noon at tumambad sa akin ng lalaking nakita ko kanina kasama ang anak niya na huminto sa labas ng bahay nila. "Hi, where are you going?" Yan ang tanong niya sa akin, Kuya E. Hindi ko naman makakaila na sobrang attractive ng Saudi na ito at may kung anong kilig na naramdaman habang nakatitig siya sa akin. "Just finished my exercise and I'm on my way home." Yan ang sagot ko sa kanya, Kuya E, at bigla siyang ngumiti na kung saan kulang na lang ay matunaw ako sa sobra niyang kagwapuhan. Maya-maya po ay bigla niyang sambit, "Can we go out sometime and be friends if it's okay for you?" Kuya E, sobra akong kinilig at hindi ko mawari ang naramdaman na para bang may kung anong landi ang namutawi sa aking pagkatao nang bigla ko siyang sinagot na sure, no problem. Pagkasagot ko sa kanya ay bigla niyang hiningi ang number ko at sabay sabi, "I'm sorry if I cannot go with you today because I'm with my family. But I promise you tomorrow I will call you up same time like this, okay?" Yan ang sambit niya, Kuya E, na sinuklian ko naman ng ngiti at pagtango. "I'll go ahead." Yun ang huling sinabi niya. Tapos pinaandar na niya ang magara niyang sasakyan pabalik sa bahay nila. Kuya E, umuwi ako na kinikilig at puno ng ngiti ang aking mga labi. Hindi ko alam kung normal ba ito na nararamdaman ko, pero nakakaengganyo ang ganitong feelings. Bigla akong napaisip na may family na pala si Kuya, pero pala isipan sa akin kung ano ba talaga ang pakay niya sa akin. Dumating ang bukas at pagkatapos kong mag-work sa hospital na pinapasukan ko, agad akong umuwi at naghanda kasi nga sa isip ko ay baka anytime tumawag naman si Muhammad. Yes, Kuya E, Muhammad ang pangalan niya. Nasa 40 ang edad niya kung di ako nagkakamali. At yun na nga, Kuya E, gaya ng inaasahan ko, tinawagan niya ako at sabi niya isend ko raw ang location ko sa WhatsApp niya at susunduin niya ako. Kuya E, hindi naman ako nagdalawang isip na isend sa kanya at maya-maya pa, nasa labas na siya, naghihintay. Kuya E, pinasakay niya ako sa magara niyang sasakyan at nagtanong siya kung saan ko raw ba gustong kumain. Sabi ko kahit saan, wala namang problema sa akin. Habang nagmamaneho ay nagkwento-kwento siya tungkol sa kanya at nagtatanong kung okay lang daw ba na maging magkaibigan kami kahit na may asawa at 2 anak na siya. Sabi ko naman sa kanya, "No problem, habibi." Kuya E, dinala niya ako sa isang magarang restaurant na kadalasan ay mga Saudi nationals lang ang kumakain. Ang ipinagtataka ko bakit di man lang siya nag-alangang dalhin ako doon kasi for sure ang mga mata ay mapapalingon sa amin, lalo na't hindi usual na magkasama ang magkaibang lahi na sa Saudi. Pero ang sambit niya sa akin ay wala naman tayong ginagawang masama kaya huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. At yun nga, Kuya E, kumain kami at puno ng kwentuhan at sa kalagitnaan habang kami ay nag-uusap ay sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Ako naman, Kuya E, ay medyo na-anticipate ko na yon kasi nga sa una pa lang ay alam ko na yung mga mangyayari. Doon gaya pa nga ng nakwento ng kaibigan ko. Namula ako, Kuya E, pero sa kung ano-ano pa man ay sabi ko sa kanya na wala namang problema, but just make sure that you will take care of me and protect me. At may saya na namutawi sa kanyang labi habang sinasabi na, "Of course, my love, I will take care of you. You can tell me anything and everything and I will be here for you." At dun nga, Kuya E, after namin kumain, muli kami nagbaybay sa buong syudad at nilibot niya ako. Nasabi ko kasi sa kanya, first time kong lumabas at first time ko makipagkita sa gaya niya. Kasi nga, takot ako. At sabi naman niya, "Huwag ka mag-alala kasi poprotektahan at igagalang kita."
Kuya E, habang nagro-road trip kami ay tinanong niya ako kung okay lang ba daw na dalhin niya ako sa isa pa niyang bahay para daw makapag-usap kami ng maayos at wala naman daw dun tao at kaming dalawa lang. Kuya E, magaan naman ang pakiramdam ko sa kanya. Siguro natabunan na rin ang atraksyon ko sa kanya kaya napapayag ako. Pero alam ko na kung ano ang kahihinatnan ng paanyayang yun. Kaya hinanda ko na ang sarili ko sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Pagdating namin sa isa pa niyang bahay ay namangha ako sa ganda nito. Mansion siya, Kuya E, na sabi niya ay may mga 7 comfort rooms kaya may imagine mo kung gaano siya kalaki at malalaman mong may kaya at sinabi nga itong si Muhammad. Pagkapasok namin sa bahay, Kuya E, ay agad niya akong hinawakan sa kamay at hinarap niya ako at biglang siniil ng matinding halik at masarap yun. Nagkapalitan kami ng matinding emosyon sa mga tagpong yun hanggang sa nagtanong siya kung okay lang daw ba na pasukin niya ako. Sa una ay nag-alangan ako at napaisip ako kasi wala pa akong karanasan sa mga bagay na yun kaya may pag-aalala ko na hindi ko siya masagot at bigla niyang sinabi sa akin, "Don't worry, I'll be gentle. I love you, my Jaren, and I want you to be mine tonight." Kaya iyon, Kuya E, napapayag niya ako. Sobrang pinagpala si Muhammad, Kuya E, kaya naman napaiyak talaga ako sa sakit at maraming dugo ang lumantad sa amin matapos yon. Pagkakita niya ay bigla niya akong niyakap at humingi ng paumanhin habang sinasabi na mahal niya raw ako at papatunayan niya sa akin yun. Kuya E, natapos ang tagpong yun na may sarap at sakit pero namumutawi ang ligaya na aking nararamdaman. Inihatid niya ako sa aking accommodation at inabutan niya ako ng sobre, Kuya E. Sabi ko sa kanya, "Ano ito?" Ang tagon niya ay, "It's a gift, my love." Sabi ko naman na no need for this but thank you. Hindi ko tinignan yun at dali-dali akong bumaba ng sasakyan. Nung pagkadating ko sa kwarto ay bigla akong nagtungo sa toilet para mag-freshen up at yun nga, puno ako ng dugo. Nakuha niya ang birhen kong pinakaingat-ingatan. Kuya E, after kong mag-toilet ay tiningnan ko ang sobrang inabot niya. Iyon ay perang 500 Saudi Real. Siguro nasa 7,500 pesos kung i-convert natin sa palitan. Kuya E, naging malimit ang aming pagkikita na umabot ng 6 na taon. Laging ganun ang nangyayari. Naging bukas na rin siya about sa buhay niya at mga problema niya sa akin kaya naging ganung kalalim ang naging ugnayan namin. Kuya E, ang maganda sa kanya ay hindi siya natatakot na kasama niya ako sa kung saang restaurant at shopping malls man kami pumunta. Yun na nakakabilib kasi kung ibang lokal yun baka takot na silang isama mga kagaya ko sa personal nilang mga lakad. Pero sabi nga nila ay may hangganan ng lahat. Dahil sa pagod ko, Kuya E, sa trabaho, naisipan ko na mag-exit na at mag-resign. Kahit papaano, may mga naipundar na naman ako at sapat na ipon. Sinabi ko ang planong iyon kay Muhammad na siya namang kanyang kinalungkot. Nasabi na lang niya ay di niya raw ako makakalimutan at sabi niya, "Please keep our communication open, my love." At dahil dun sa desisyon ko, walang araw na hindi niya ako sinusundo sa bahay at ipadama sa akin ang special niyang pagtingin dahil sa mamimiss niya raw ako ng sobra. Sa una, hindi ko inakala na posible pala itong mangyari. Kahit na may pamilya na siya, ramdam ko, Kuya E, ang totoo niyang pagmamahal sa akin. Dumating na nga ang araw ng pag-uwi ko ng Pinas, Kuya E. Ang request niya lang ay siya na yung maghahatid sa akin sa airport. Habang nasa kalagitnaan kami ng paglalakbay ay bigla niyang inihinto ang sasakyan. Siniil ako ng halik, yumakap ng mahigpit, sabay tulo ng mga luha. Nag-promise siya, Kuya E, na magkikita pa kami muli kahit sa Amerika pa kasi nasabi ko sa kanya na yun ang next target ko, mag-work sa Amerika. Ngayon, Kuya E, ay nasa Pinas na ako. Sinusubukang i-process ang mga papeles ko papuntang Amerika at dun nga magtrabaho. Patuloy pa rin ang mga ugnayan namin ni Muhammad na lagi pa rin nag-o-offer na papadalhan niya ako ng pera. Pero sabi ko, huwag na. Mas gugustuhin kong makita kita sa Amerika
or kung saan man higit pa sa pera na gusto mong ipadala. At umokay naman siya, Kuya E. Kuya E, masasabi ko na kahit mali, lumigaya at naging makulay ang buhay ko sa Saudi nang dahil kay Muhammad. Hindi ko yun inakala pero sadyang mapaglaro ang pagkakataon. Kuya E, sa ngayon po ay may communication pa rin kami at umaasa kaming pareho na pagdating ng tamang oras ay muli kami magkikita. Salamat. Lubos na sumasayo, Jared. Maraming salamat po, Jared, no, sa iyong letter, no. Nabigla ako kasi parang unang araw nyo may nangyari na agad sa inyo pero tumagal naman yung relasyon nyo kahit na may pamilya siya for 6 years, no, at ngayon patuloy pa siya nag-o-offer sa iyo. Kung ako naman sa iyo, kumbaga tagal na nyo naman, kumbaga yung mga pinagsamahan nyo ng 6 years, no, habang nag-o-offer pa siya sa iyo, hindi naman sa pineperahan mo siya, no. Pwede mo, if ever, pwede mo rin naman tanggapin na parang bilang tulong din naman sa iyo, no. Napakabait mo naman, Jared, no. At sana ay maging maayos yung mga papeles mo at matuloy ka sa Amerika, no. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.